on the feet of someone special made their way down to Jordan's banks. The one who was Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig ay The One Who Is Unworthy by The Paris sa kanila pong album Almost Morning. Sa wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng awit, mga awit, chapter 148, verses 1 hanggang 14. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na sila'y likhain. Kaya nga, ngalan niya ay dapat purihin. Kanya-kanyang dako, yaong pinaglalagyan, at mananatili doon kailanman. Sila ay susunod sa tungkuling bigay. Purihin din ng Diyos buong kalupaan, maging dambuhala nitong karagatan. Ulang mayroong yelo, ang kidlat at ulap, malakas na hangin, susunod na lahat. Mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot mailap na naroon. Maging gumagapang na hayop at ibon. Lahat ay magpurit kay Yahweh iukol. Purihin siya ng lahat ng mga tao. Hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Kaya lahat ay magpuri sa ngalan ni Yahweh. Ang kanyang pangalay pinakamaigi, sa langit at lupa walang kasimbuti. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. This morning our topic is Praise the Creator. This day is a celebration for Earth Day, and Happy Earth Day sa lahat po, no, sa umagang ito. Sa lahat ng mga environmentalist, Happy Earth Day, and I hope your patriotism, your advocacies will continue na pangalagaan ang ating Earth, no, planet Earth. Sa umagang ito atin pong nabasa ang kapangyarihan ng Diyos at paggawa sa mga bagay na ito. Itinuro lang sa atin ng Biblia na ang paggawa ng Diyos, ang creation na kanyang nilalang, ay nagtuturo sa atin patungo sa Kanya, leading us to the direction of praising the Creator and the great Savior that we have. What we have to understand in this passage that we have read is this. Every creation made is pointing unto Jesus, pointing to the great Creator, knowing that there's no greater than Him. Walang higit na hihigit sa Kanya. Kaya dakilain at purihin lang ang Kanyang pangalan dahil sa mga gawang ito. Kaya nga si Pablo ay nagsabi, bakit ninyo pinuri ang nilikha at hindi na ninyo pinupuri ang naglilikha? Totoo po yan na pangyayari, no? Sa sinulat ni Pablo, sinabihan sila, bakit inilipat ninyo ang inyong atensyon at doon sa mga bagay na kumukupas at nawala na ninyo o winala ninyo ang inyong atensyon at focus doon sa Diyos na naglikha at naglalang ng mga bagay na ito. Gumawa kayo ng mga gintot, pilak, na mga hayop at siyang inyong sinamba. At tinalikdan ninyo ang Diyos. Kaya po, dapat lang nating tandaan, bilang isang Kristiyano, let our focus always be on Christ Jesus. Hayaan natin ang ating atensyon ay nasa Kanya. Kahit earthly ngayon, no? Of course,
ayusin natin, pangalagaan natin ang mundong ibabaw, na nararapat lang na magtapon tayo ng basura sa tamang lugar. Pero hindi po ibig sabihin niya na kalimutan natin ang tagapaglikha natin. At lang mga bagay nito sabihin natin, Lord, thank you for creating all these things. Thank you, God, for making this reserved for me. Lord, I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Minsan muli pong nagbabalik ang inyo pong lingkod, no? Minsan pa, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Ang awitin pong inyo narinig ay Thank you, Lord, for your blessings on me. Sa album po na We Are Family, featuring Jeff and Sherry Easter, Lewis Family, and Easter Brothers. Now, balik po tayo dun sa ating pag-aaral, Praise the Creator. Kung titingnan po natin, ginawa ng Diyos ang tao sa panghuling araw. Pinrovide po ng Panginoon lahat ng pangangailangan ng tao. Hayop, mga ibon, mga prutas, mga halaman. Lahat po ay ginawa ng Diyos bago niya ginawa ang tao. It only tells us that these are the sustaining way of God for His people. Ito yung pamamaraan upang isustain ng Diyos ang kanyang mga anak. And the good news is this: ikaw ang master ng mga bagay na ito. You have the dominion and power over creation. Sure, you don't have to worship the Creator. No? Hindi tayo tulad ng ibang pananampalataya na sinasamba nila ang elepante, ang kalabaw, lahat na lang ng hayop sinasamba. Hindi po tayo gayon. Bakit po? We have the dominion over them. We have the power and authority over them bilang mga anak ng Diyos. So ano po dapat ang gawin natin? Ito po ang unang point ko. Praise the Creator and not the creation. Ang focus natin ay ang tagapaglikha at hindi ang mga bagay na nilikha. Another point, when we appreciate the creation, the Creator is exalted. The moment that we appreciate the things in this world, we say God is exalted for that. But, there is a great but. But if our worship goes to creation instead of the Creator, He is insulted. Hindi na exalted, kundi insulted. Nai-insulto na po ang Panginoon, no? Kung ating ina-appreciate ang mga bagay na ginawa ng Diyos, of course, God will be exalted. God will be lifted high. God will be praised when we appreciate or we praise the things, no, na nandito na, ang ganda naman ito. Ang galing talaga ng tagapaglikha. The Lord was exalted for that. But if we start to worship, may kaibahan po sa praise and worship, no? Sa praise po is giving, pagbibigay ng papuri, no? But worship means pagsamba. Pag-umpisa na nating sambahin ang mga bagay sa mundong ito na masigit natin silang minamahal kaysa pag-ibig natin sa Diyos. Sila po'y naging Diyos na natin, no? And what happened? They become our item of worship, and God was insulted. That's true. The creation was flung into space to point to God and His greatness, power, and majesty. He alone deserves our praise and worship. Yun yung sinasabi ng verse 5, that only God deserves the highest praise. No other, only God. Another point is how foolish to worship the creation when the Creator is so much greater. The greatest thing is God. No, the greatest point of worship is not the creation, but the Creator Himself. Kaya saan ba natin itutuon ang ating atensyon? Sa mga bagay ba sa mundong ito o sa ating Panginoon? This is the time to reflect and to focus our attention to God alone. Nararapat lamang siyang sabihin,
At sa umagang ito, bigyan natin siya ng kapurihan at ang pagsamba ay babalik natin sa Kanya. God bless po at magandang umaga. But the best way that I can say it is this: God's been good in my life. I feel so blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night.